Nakakapagtaka, hindi ba? Kung minsan, parang bigla na lang sumasakit ang binti mo sa gabi o kaya'y habang nagpapahinga ka. Yung tipong gigising ka na lang sa tindi ng kirot at hindi mo alam kung paano ito mawawala. Marami sa atin, lalo na yung mga nasa senior citizen years na, ang nakakaranas nito. Ang hirap, di ba? Yung pakiramdam na parang pinipiga ang kalamnan mo at kahit anong gawin mong pagunat, ayaw bumitaw. Madalas nating marinig na uminom lang ng gatas o kumain ng itlog para sa calcium. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mas mabilis at mas epektibong paraan para mawala ang mga matinding pulikat na yan at hindi ito itlog? Ang totoo, marami sa atin ang nagtitiis sa ganitong uri ng sakit nang hindi alam na may simpleng solusyon. Hindi lang ito tungkol sa kakulangan ng isang nutrient, kundi sa kombinasyon ng mga pagkain na kayang magbigay ng mabilis na ginhawa. Akala natin normal lang ito sa pagtanda, pero hindi dapat. May mga pagkain na kapag isinama natin sa ating pang-araw-araw na dieta, ay makakatulong na tuldukan ang mga nakakainis na pulikat na ito sa loob lang ng 90 segundo. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 7 pagkain na hindi lang makakatulong sa mga leg cramps, kundi magbibigay din ng iba pang benepisyo sa kalusugan. At maniwala ka man o hindi, ang mga ito ay madalas na hindi nababanggit ng mga doktor. Kaya't manatili kayo hanggang sa huling bahagi ng video dahil may isang bagay doon na siguradong ikagugulat ninyo. Simulan natin sa una at ito ay ang saging. Naku, ang saging. Alam kong marami sa atin ang pamilyar dito bilang isang magandang source ng potassium. At tama nga, ang potassium ay isang electrolyte na mahalaga para sa maayos na paggana ng ating mga kalamnan at nerbiyos. Kapag kulang ka sa potassium, madaling magkaroon ng pulikat. Isipin mo na lang ang isang atleta na naglalakad sa ilalim ng matinding init. Madalas silang pinapayuhang kumain ng saging para maiwasan ng cramps. Pero hindi lang basta potassium ang meron sa saging. Meron din itong magnesium na isa pang esensyal na mineral na nakakatulong sa pagpaparelax ng mga kalamnan. Kapag kulang ka sa magnesium, ang iyong mga kalamnan ay maaaring manatiling contracted o tense na nagre-resulta sa pulikat. Kaya ang saging ay parang double whammy laban sa cramps. Potassium para sa nerve signals at magnesium para sa muscle relaxation. Bukod pa rito, ang saging ay madaling kainin, abot kaya at available sa halos lahat ng pamilihan sa Pilipinas. Isa itong perpektong snack, lalo na kung naramdaman mo na ang simula ng pulikat. Isang saging lang, mabilis na ang pag-absorb ng katawan mo sa mga nutrients at mararamdaman mo ang ginhawa. Ang iba ay mas gusto itong kainin bilang smoothie o kaya'y ihalo sa kanilang oatmeal sa umaga. Ang ganda rin ng saging dahil meron din itong fiber na nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain. Sa dami ng benepisyo, hindi na nakapagtataka kung bakit ito ang una sa listahan natin. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawa, ang kamote. Kamote. Sino ba naman ang hindi mahilig sa kamote, lalo na yung nilaga o ginataang kamote? Ang kamote ay isa ring powerhouse pagdating sa mga nutrients na lumalaban sa pulikat. Tulad ng saging, mayaman din ito sa potassium. Pero higit pa ron, mayaman din ang kamote sa vitamin A at vitamin C na parehong mahalaga sa overall health. Pero ang talagang nagpapatingkad sa kamote ay ang content nitong magnesium at calcium. Bagamat sinabi nating hindi lang itlog ang solusyon, ang calcium ay mahalaga pa rin para sa pagpapalakas ng buto at pagpapagana ng mga kalamnan. Ang balance ng calcium at magnesium ay critical para sa maayos na pagkocontract at pagre-relax ng kalamnan. Kung kulang ang iyong katawan sa calcium, mas madaling magkaroon ng muscle spasms. Ang kamote ay isang masarap at masustansyang alternatibo sa kanin at madaling isama sa iyong araw-araw na pagkain. Maaari mo itong ilaga, iihaw o gawing masarap na ginata. Imagine, masarap na, nakakatulong palaban sa pulikat. At isa pa, ang kamote ay may complex carbohydrates na nagbibigay ng matagal na enerhiya at nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Ito ay mas mainam kaysa sa mga simpleng asukal na mabilis magpataas ng blood sugar na maaaring magdulot ng imbalances sa electrolytes. Ang ganda ng kamote dahil madali itong makita sa palengke at napakabenta sa mga Pilipino. Pangatlo sa listahan natin ay ang abukado. Marahil ay medyo mas mahal ito kaysa sa saging at kamote, ngunit ang benepisyo nito ay sulit na sulit. Ang abukado ay isa ring mayaman na source ng potassium at magnesium. Sa katunayan, ang abukado ay mas mayaman sa potassium kaysa sa saging. Kaya kung gusto mo ng mas malakas na dosis ng potassium, abukado ang sagot. Ang healthy fats na matatagpuan sa abukado ay nakakatulong din sa pag-absorb ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin K at vitamin E
na may papel din sa pagpapanatili ng malusog na kalamnan. Bukod sa mga nabanggit, ang abukado ay mayaman din sa fiber na nakakatulong sa pagtunaw at pagpapanatili ng healthy digestive system. At alam nyo ba, ang abukado ay nakakatulong din sa pagpapababa ng bad cholesterol levels na isang bonus para sa ating puso. Maaari mo itong kainin ng diretso, ihalo sa salad o gawing masarap na smoothie. Ang creamy texture ng abukado ay nakakabusog na nakakatulong din sa pagkontrol ng timbang. Kaya kung naghahanap ka ng isang masarap at malusog na paraan upang labanan ang mga pulikat, subukan ang abukado. Ang susunod na pagkain ay medyo nakakagulat pero napakabisa laban sa pulikat. Ngayon, pag-usapan natin ang ika-4, ang tubig ng niyog o buko juice. Alam kong marami sa atin ang umiinom ng buko juice para lang pampalamig, lalo na sa mainit na panahon. Pero alam nyo ba na ito ay isang natural na electrolyte drink? Mas mabisa pa ito kaysa sa mga energy drinks na nabibili sa tindahan na puno ng asukal. Ang tubig ng niyog ay sagana sa potassium, magnesium, sodium at calcium. Ang mga electrolytes na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng fluid balance sa katawan at sa pagpapagana ng ating mga kalamnan. Kapag kulang tayo sa fluids at electrolytes, mas madaling magkaroon ng pulikat. Kung minsan, ang simpleng dehydration lang ang sanhi ng mga pulikat at ang buko juice ay isang mabisang paraan upang maibalik ang electrolytes na nawawala sa katawan, lalo na kung pinawisan ka ng husto. Ang sarap pa nito at nakakapresko. Isa ito sa pinakamabilis na paraan para makakuha ng ginhawa sa loob lang ng ilang segundo. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pulikat, subukan mong uminom ng sariwang buko juice. Mabilis itong ma-absorb ng katawan at mararamdaman mo agad ang epekto. Bukod sa paglaban sa pulikat, ang buko juice ay nakakatulong din sa pagpapababa ng blood pressure at mayaman sa antioxidants. Ito ay parang gamot na masarap. Pagkatapos ng buko juice, dumako naman tayo sa ika-5, ang pakwan. Sino ba naman ang hindi mahilig sa matamis at nakakapreskong pakwan, lalo na ngayong tag-init? Ang pakwan ay hindi lang basta masarap, ito rin ay puno ng tubig, mahigit 90% water content, na napakahalaga para sa hydration. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pulikat. Bukod sa tubig, ang pakwan ay mayaman din sa potassium at magnesium na parehong nagpaparelax ng mga kalamnan. At mayroon din itong citrulline, isang amino acid na nakakatulong sa pagpapabuti ng blood flow at pagpapababa ng blood pressure. Kaya, ang pakwan ay isang mabisang paraan para mag-hydrate at makakuha ng electrolytes ng sabay. Kung pakiramdam mo ay nauuhaw ka at nagsisimula ng mangimay ang iyong mga binti, kumain ka lang ng ilang hiwa ng pakwan. Mararamdaman mo agad ang ginhawa. Ang pakwan ay isa ring magandang source ng vitamin C at vitamin A na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. At dahil mababa ito sa calories, pwede mo itong kainin ng marami nang walang alalahanin sa iyong timbang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ika-6, ang talong. Alam kong may mga nagtataka kung bakit talong, pero ang talong ay mayaman sa potassium at magnesium. Bagamat hindi ito kasing popular ng saging o abukado pagdating sa mga electrolytes, ang talong ay isang magandang karagdagan sa iyong dieta para maiwasan ang pulikat. Ang talong ay mayroon ding antioxidants at fiber na parehong mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Marami tayong paraan para lutuin ang talong dito sa Pilipinas. Adobong talong, tortang talong o kaya'y pinakbet. Ang pagdagdag ng talong sa iyong pagkain ay isang simpleng paraan para makakuha ng karagdagang potassium at magnesium. Ang talong ay mayroon ding anthocyanins na nagbibigay dito ng kulay at mayroong anti-inflammatory properties. Kaya bukod sa paglaban sa pulikat, nakakatulong din ang talong sa pagpapababa ng inflammation sa katawan na isang bonus lalo na para sa mga nakakaranas ng arthritis o iba pang joint pains. Ang talong ay madaling makita sa palengke at napakadali ring lutuin kaya walang dahilan para hindi mo ito isama sa iyong meals. Panghus at ito ang madalas na hindi inaasahan ay ang mga buto ng kalabasa o pumpkin seeds. Ang mga maliliit na buto na ito ay isang powerhouse ng magnesium. Sa katunayan, ang mga buto ng kalabasa ay isa sa pinakamayaman na source ng magnesium. Isang maliit na handful lang ng pumpkin seeds ay kayang magbigay ng malaking bahagi ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium. Ang magnesium ay critical para sa pagpaparelax ng mga kalamnan at pagpigil sa pulikat.
Maraming tao ang kulang sa magnesium nang hindi nila nalalaman at ito ang isa sa mga pangunahing sanhi ng recurring leg cramps. Bukod sa magnesium, ang pumpkin seeds ay mayaman din sa zinc, iron at antioxidants. Maaari mong kainin ang mga ito bilang snack, ihalo sa iyong oatmeal o yogurt o isprinkle sa iyong salad. Ang pagiging crispy nito ay nakakatuwa pang kainin. Kaya sa susunod na maghanap ka ng snack, subukan mong kumain ng buto ng kalabasa. Ito ay hindi lang makakatulong sa pulikat, kundi magbibigay din ng iba pang benepisyo sa iyong kalusugan. Minsan, ang pinakasimpleng solusyon ay nasa harap lang natin. Ayan, tinakpan na natin ang 7 pagkain na makakatulong na tuldukan ang mga pulikat sa binti sa loob lang ng 90 segundo. Saging, kamote, abokado, tubig ng niyog, pakwan, talong at mga buto ng kalabasa. Ang mga ito ay puno ng potassium, magnesium at iba pang mahahalagang electrolytes at nutrients na kailangan ng ating mga kalamnan upang gumana ng maayos. Tandaan, ang mga pulikat ay hindi dapat maging normal na bahagi ng iyong pagtanda. May mga paraan para maiwasan at mapawi ang mga ito. Ang pagdagdag ng mga pagkaing ito sa iyong pang-araw-araw na dieta ay isang malaking hakbang tungo sa pagiging malaya mula sa sakit na dulot ng pulikat. Hindi kailangang maging komplikado ang pagpapabuti ng ating kalusugan. Kadalasan, ang mga sagot ay nasa mga simpleng pagkain na abot kaya at madaling makuha. Ang mga maliliit na pagbabago sa iyong kinakain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kagalingan. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng natural na pagkain. Hindi kailangan ng mamahaling gamot o supplements para lang maging malusog. Minsan, nasa kusina lang natin ang mga lunas. Nais naming marinig ang inyong mga karanasan. Nakaranas na ba kayo ng leg cramps? Meron ba kayong sariling tip o pagkain na nakakatulong sa inyo? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at payo ay maaaring makatulong sa ibang nanonood. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nahanap ninyo itong nakakatulong, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na tips at impormasyon tungkol sa kalusugan para sa ating mga nakatatanda. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong sa inyo. Tandaan, ang pagtanda ay isang biyaya at dapat nating pahalagahan ang bawat araw. Sa tamang pangangalaga sa ating sarili, makakamit natin ang isang masaya, aktibo at malusog na buhay. Live your best life at every age.